Sino nga ba si Joseph Ejercito Estrada? Si Joseph Ejercito Estrada, o ERAP sa mas nakararami, ay isang natatanging figura sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang buhay ay isang salamin ng mga kontradiksyon ng politika at kultura ng bansa. Mula sa kanyang mga araw bilang isang sikat na aktor hanggang sa kanyang pag-upo bilang Pangulo, ang kanyang karera ay puno ng mga tagumpay, kontrobersya, at dramatikong pagbabago. Ang kanyang pagiging malapit sa masa, na nag-ugat sa kanyang mga papel sa pelikula, ay nagbigay sa kanya ng malawak na suporta, ngunit ang kanyang termino ay natapos sa isang maagang pag-alis sa pwesto dahil sa mga akusasyon ng korupsyon. Ang kanyang kwento ay isang mahalagang aral sa dinamika ng kapangyarihan at responsibilidad sa Pilipinas. Mga pangunahing impormasyon. Buong pangalan, Joseph Ejercito Estrada. Kapanganakan, 19 ng Abril taong 1937. Lugar ng kapanganakan, Tondo, Maynila. Mga magulang, Emilio Ejercito, S.C. Inhinyero at Maria Marcelo, may bahay. Edukasyon, Ateneo de Manila University, hindi nakatapos. Asawa, Luisa Loy Ejercito. Mga anak, Jinggoy Estrada, Yay Ejercito, Jackie Ejercito Lopez, at iba pa. Relihiyon, Romano-Katoliko. Simula ng karera sa pelikula. Bago pumasok sa politika, si ERAP ay nagtayo ng isang matagumpay na karera sa pelikula. Ang kanyang mga pelikula ay madalas na nagtatampok sa kanya bilang isang bayani na nagtatanggol sa mga mahihirap at inaapi. Ang kanyang mga karakter ay nagpakita ng isang imahe ng katapangan, integridad, at pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Ito ang nagbigay daan upang makilala siya ng masang Pilipino. Ang mga pelikula niya ay Asyong Salonga, Markad, Commander Alibasbas, Perlas ng Silangan. Mahalaga ring tandaan ang kanyang pakikipagtambalan kay Fernando Poe, Gili, sa ilang mga pelikula. Ang kanilang pagsasama sa pelikula ay nagpakita ng malakas na pagkakaibigan at nagbigay ng mga pelikulang tumatak sa puso ng mga Pilipino. Ang kanilang mga pagsasama sa pelikula ay nagpakita ng makatotohanang aksyon at matibay na pagkakaibigan. Ang kanilang mga pelikula ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng katanyagan, ngunit nagtatag din ng isang matibay na koneksyon sa masa, na naging mahalaga sa kanyang karera sa politika. Paglulunsad ng karera sa politika. Alkalde ng San Juan, mula taong 1969 hanggang 1986, ang kanyang unang hakbang sa politika ay bilang alkalde ng San Juan. Sa loob ng 17 taon, nagpakita siya ng kakayahan sa pamamahala at nagpatupad ng mga proyekto para sa pagpapaunlad ng lungsod. Senador, mula taong 1987 hanggang 1992, pagkatapos ng kanyang termino bilang alkalde, siya ay nahalal bilang senador. Sa Senado, naghain siya ng mga batas na naglalayong tulungan ang mga mahihirap at marginalized na sektor ng lipunan. Vice-Presidente, mula taong 1992 hanggang 1998, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Fidel Ramos, siya ay nagsilbi bilang Vice-Presidente. Ang kanyang termino bilang Vice-Presidente ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na karanasan sa pambansang politika. Pangulo, mula taong 1998 hanggang 2001, noong ika-1998, siya ay nahalal bilang ika-13 Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang plataporma ay nakatuon sa pagtulong sa mahihirap, ERAP para sa mahirap. Mga pangunahing nagawa sa karera bilang Pangulo. Agrikultura, naglunsad siya ng mga programa para sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagtulong sa mga magsasaka. Laban sa krimen, nagpatupad siya ng mga kampanya laban sa krimen, kabilang ang all-out war laban sa Moro Islamic Liberation Front. Ekonomiya, nagpatupad siya ng mga patakaran upang mapalakas ang ekonomiya, ngunit ang kanyang termino ay nabahira ng mga alegasyon ng korupsyon. Gamot, ang pagpapatupad ng Executive Order No. 200 na nagpapababa ng presyo ng gamot. Mga kontrobersya issue na kinaharap. Huweting payola, ang kanyang administrasyon ay inakusahan ng pagtanggap ng huweting payola o suhol mula sa mga operator ng illegal gambling. EDSA Revolution 2, taong 2001, ang mga akusasyon ng korupsyon ay nagdulot ng malawakang protesta, na humantong sa kanyang pagpapatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng EDSA Revolution 2. Kaso ng plunder, pagkatapos ng kanyang pagpapatalsik, siya ay inaresto at kinasuhan ng plunder. Pagpapatawad, noong taong ika-2007, siya ay nahatulan ng plunder ng Sandiganbayan, ngunit kalaunan ay pinatawad ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasalukuyang kalagayan sa buhay.
Pagbabalik sa politika, matapos ang kanyang pagpapatawad, si Estrada ay bumalik sa politika. Alkalde ng Maynila, mula taong 2013 hanggang ika-2019, siya ay muling nahalal bilang alkalde ng Maynila, kung saan naglingkod siya ng 2 termino. Pagretiro, sa kasalukuyan, si Estrada ay nagretiro na sa politika. Mga aral mula sa buhay ni Estrada. Kahalagahan ng integridad. Ang buhay ni Estrada ay nagpapakita ng kahalagahan ng integridad sa pampublikong serbisyo. Ang mga akusasyon ng korupsyon ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang reputasyon at karera. Pananagutan, ang mga pinuno ay dapat maging responsable sa kanilang mga aksyon. Ang kanilang mga desisyon ay may malaking epekto sa buhay ng mga mamamayan. Kapangyarihan ng masa. Ang karisma ni Estrada at ang kanyang pagiging malapit sa masa ay nagpakita ng kapangyarihan ng suporta ng publiko. Gayunpaman, ang suporta na ito ay maaaring mawala kung ang mga pinuno ay hindi nagpapakita ng integridad. Komplikadong politika. Ang politika ay isang komplikadong larangan na puno ng mga hamon. Ang mga pinuno ay dapat maging handa na harapin ang mga ito at magpakita ng matatag na pamumuno. Pagpapatawad at pagbabago. Ang pagpapatawad ni Pangulong Arroyo ay nagbigay kay Estrada ng pagkakataon na magbagong buhay. Ang kanyang pagbabalik sa politika bilang alkalde ng Maynila ay nagpakita ng kanyang determinasyon na maglingkod sa bayan. Ang buhay ni Joseph Ejercito Estrada ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang paalala ng mga tagumpay at pagkabigo ng politika, at ang kahalagahan ng integridad, pananagutan at paglilingkod sa bayan.